Hoy, mga beshi! Alam nyo ba na sa Pilipinas, hindi lang tsismis ang mabilis kumalat, mas mabilis pa sa wifi ng kapitbahay ang pagkalat ng memes. Ganyan na tayo ka-powerful. Dati para malaman ang latest news, kailangan pa nating maghintay sa TV Patrol o 24 oras. Ngayon, isang scroll mo lang sa Facebook, Twitter o TikTok, at boom! Alam mo na agad ang pinakabagong chika, pero in a very funny way. Ang mga memes ay hindi na lang basta nakakatawang picture na may text. Sila na ang bagong headline, ang editorial cartoon ng mga millennial at Gen Z. Ang balita, ginawa na nating comedy show at tayong lahat ang audience at content creator. Nakakaloka, di ba? Isipin mo, isang seryosong issue sa politika, biglang nagiging viral dahil sa isang meme. Parang magic. Ang isang komplikadong balita, tulad ng ekonomiya o batas, ay nagiging madaling intindihin dahil sa isang simpleng larawan at nakakatawang caption. Ito ang dahilan kung bakit ang memes ay naging napaka-influential. Binibigyan nito ng boses ang lahat. Mayaman, mahirap, estudyante o tambay. Hindi mo kailangan maging journalist para magbigay ng opinyon. Kailangan mo lang ng phone, isang creative na isip, at ang tamang-tamang punchline para ipahayag ang iyong nararamdaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang ganda nito ay ang bilis ng feedback. Kapag may pumutok na balita, sa loob lang ng ilang minuto, may meme na agad. Parang instant noodles, pero imbes na pantawid gutom, pantawid sawa sa mga seryosong usapan. Dito natin nakikita kung ano ba talaga ang pulso ng bayan. Sa bawat haha-react, sa bawat share, at sa bawat comment, nabubuo ang isang kolektibong opinyon. Nagiging digital na EDSA ito, kung saan ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang suporta o pagkadismaya. Ang dating formal na diskurso ay naging isang malaking online comedy bar kung saan lahat ay pwedeng mag-perform at magpatawa. At ang pinaka-importante, ginagawa nitong accessible ang politika. Dati parang ang layo-layo ng mga politiko sa atin, parang mga artista sa isang malayong entablado. Pero dahil sa memes, para mo na lang silang kaklase na pwede mong i-roast o i-cheer. Ang memes ang nag-alis ng takot at hiya sa pag-usap tungkol sa gobyerno. Dahil sa katatawanan, mas nagiging matapang tayong magsalita at makialam. Kaya sa susunod na may makita kang meme, huwag mo itong basta i-scroll. Tandaan mo, baka yan na ang pinakamahalagang balita ng araw na iyon, in a very unkabogable package. So eto na nga ang chika. Noong March 11, 2025, ang buong Pilipinas at ang mundo ay nagulantang. Ang ating dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, ang The Punisher ng Davao, ay inaresto. Grabe, parang teleserye lang, di ba? Pagdating niya galing Hong Kong, sinalubong siya hindi ng fans, kundi ng mga autoridad. The next day, fly na agad siya papuntang The Hague sa Netherlands para harapin ang International Criminal Court o ICC. Ang kaso, crimes against humanity daw, dahil sa madugong war on drugs na nangyari noong siya pa ang nakaupo sa Malacanang. Imagine, ang dating pinakamatapang na leader, ngayon ay nasa kamay ng international law. This is a very big deal, mga friendship. Isipin nyo, si Duterte ay sikat sa kanyang tough guy image. Siya yung leader na hindi natakot sa kahit sino, kahit sa Amerika o sa United Nations. Ang kanyang mga talumpati ay laging puno ng mura at pagbabanta, na kinatuwa naman ng marami sa kanyang mga taga-suporta. Para sa kanila, siya ang tunay na Tatay Digong na mag-aayos sa problema ng droga sa bansa. Kaya naman noong lumabas ang balita ng kanyang pag-aresto, nahati ang Pilipinas. Para sa iba, ito ay katarungan. Para sa iba naman, ito ay isang malaking panggigipit sa kanilang idolo. Ang pag-aresto kay Duterte ay hindi lang simpleng balita. Ito ay isang malaking cultural moment. For years, his name was synonymous with power and fear. Ang kanyang war on drugs ay nag-iwan ng libu-libong patay, at ang isyung ito ay palaging mainit na pinag-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang ICC, na iniwanan ng Pilipinas noong 2019 sa utos ni Duterte, ay nagtuloy pa rin sa kanilang investigasyon. Ang pag-aresto sa kanya ay isang malinaw na mensahe, walang sinuman ang mas mataas sa batas, kahit gaano ka pa kapangyarihan. Ito ang climax ng isang mahabang kwento ng dugo, politika at hustisya. At dahil nga ito ang pinakamalaking balita ng dekada, ano ang unang ginawa ng mga Pinoy? Siyempre, gumawa ng memes. Bago pa man mag-report ang mga news anchor, ang social media ay puno na ng mga nakakatawang larawan at video tungkol sa pag-aresto ni Digong. Dito nagsimula ang tinatawag nating meme revolution. Ang isang napakaseryoso at mabigat na kaganapan ay biglang naging isang source ng walang katapusang katatawanan, kritisismo at maging ng suporta.
Ang balita ay hindi na lang inilalahad. Ito ay nire-remix, nire-repackage at pinagpipiestahan online. Welcome to the new age of news. Naku, at dito na nag-umpisa ang unkabogable na memeserye. Ang pag-aresto kay Tatay Digong ay parang nagbigay ng lisensya sa lahat na ilabas ang kanilang pagiging creative. Ang social media feed natin ay naging isang malaking comedy festival. Isang sikat na meme ay yung first day high meme na nagpapakita kay Duterte na parang bagong estudyante sa isang eskwelahan, pero ang classroom niya ay ang The Hague. May picture siya na may caption na, "Sino po dito ang taga Pilipinas?" Paad naman sa group chat. Nakakatawa, pero may kurot, diba? Ipinapakita nito kung paano ang isang makapangyarihang leader ay biglang naging ordinaryong tao sa isang banyagang lugar. Para sa mga kritiko ni Duterte, ang mga memes ay naging sandata nila para ipahayag ang kanilang "I told you so" moment. May mga memes na gumagamit ng mga eksena mula sa mga pelikula, tulad ng General Luna, kung saan ang dialogue ay pinalitan para patamaan ang war on drugs. Isang halimbawa ay ang pag-edit sa mukha ni Duterte sa katawan ni Thanos mula sa Avengers, na may caption na "The Hague has all the Infinity Stones of Justice." Ito ay isang paraan para sabihin na sa wakas, ang hustisya ay nananaig. Ang mga tawa na dulot ng memes na ito ay hindi lang basta tawa. Ito ay tawa ng tagumpay at ginhawa para sa mga matagal ng nanawagan ng accountability. Sa kabilang banda, hindi rin nagpatalo ang mga loyal supporters ni Digong. Gumawa rin sila ng sarili nilang memes para ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Maraming memes ang nagpapakita kay Duterte bilang isang bida o martir. May isang sikat na meme na nag-edit sa kanya bilang si Captain Barbell, na may caption na, "Kahit ikulong niyo pa ako, ang laban para sa bayan ay hindi titigil." Para sa kanila, ang pag-aresto ay isang political move ng mga kalaban. Ang mga memes na ito ay naging paraan nila para palakasin ang loob ng isa't isa at para ipagtanggol ang legacy ng kanilang minamahal na Pangulo. It's a meme war, mga bishi. Ang galing ng mga memes na ito ay kung paano nila nagaragagawang i-summarize ang komplikadong emosyon ng mga tao. Sa isang simpleng larawan, pwede mong ipakita ang iyong galit, saya, pagkadismaya, o pag-asa. May mga memes na gumagamit ng sad cat o crying cat para ipakita ang kalungkutan ng mga supporters. Mayroon ding mga memes na gumagamit ng Drake posting format na nagpapakita ng pag-ayaw sa extrajudicial killings at pagsang-ayon sa ICC trial. Ang bawat meme ay isang boto, isang opinyon, isang sigaw sa digital na mundo. Ang The Hague ay naging entablado at ang memes ang naging script ng ating pambansang drama. So ano ang moral of the story? Mga chismosa. Ang aral dito ay simple lang, ang memes ay hindi na lang for fun. They are a serious political force. Sa panahon ngayon kung saan ang atensyon ng tao ay kasing ikli na lang ng pasensya mo sa traffic sa EDSA, ang memes ang pinakamabisang paraan para maghatid ng mensahe. Ang isang meme ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng isang mahabang article o isang oras na news report. Ang kunin ang atensyon mo at ipaintindi ang isang issue sa loob lang ng ilang segundo. Ito ang dahilan kung bakit binabago nito ang paraan ng pagtingin natin sa balita at sa ating mga leader. Ang kapangyarihan ng memes ay nasa pagiging relatable nito. Dahil ang mga ito ay gawa ng ordinaryong tao para sa ordinaryong tao, mas madali itong paniwalaan at ikalat. Ginagawa nitong personalang politika. Ang isang issue tulad ng ICC investigation na dati ay parang napaka-technical at malayo sa ating buhay, ay biglang naging usapan sa inuman, sa pamilya at sa opisina, lahat dahil sa isang nakakatawang larawan. Binabasag ng memes ang pader sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan na nagbibigay daan para sa mas malawak at mas masiglang pampublikong diskurso. It's democracy in its funniest form. Sa kaso ni Duterte, ipinakita ng mga memes kung gaano ka-polarize ang bansa, pero sa paraang mas madaling tanggapin. Imbes na mag-away sa comment section gamit ang masasakit na salita, nagpapalitan na lang tayo ng memes. Siyempre, mayroon pa ring awayan, pero ang katatawanan ay nagsisilbing pampakalma. Pinapayagan tayo nitong pagtawanan ng mga bagay na nakakatakot o nakakagalit na isang mahalagang coping mechanism para sa ating mga Pilipino. Ang meme ay naging paraan natin para iproseso ang isang malaking pagbabago sa ating kasaysayan. A spoonful of sugar that helps the political medicine go down. Kaya sa hinaharap, asahan nyo na mas magiging importante pa ang papel ng memes sa politika. Sila ang magiging bagong battleground para sa mga ideya at opinyon.
Sila ang magiging salamin ng kung ano ang tunay na nararamdaman ng bayan. Ang bawat kandidato, bawat issue, at bawat balita ay tiyak na magkakaroon ng sarili nitong meme serye. Kaya sa susunod na mag-scroll ka at makakita ng isang political meme, huwag mo itong maliitin. Dahil sa likod ng bawat tawa, ng bawat haha-react, at ng bawat share, ay ang makapangyarihang boses ng Pilipino na humuhubog sa ating kinabukasan. At yan ang totoong meme revolution. Ganda, di ba? Pak!